Dinukot ng bata ang isang siruhano gamit ang baril at tumakas sa gubat para maghayganti sa pagkamatay ng kanyang ama. 3 taon na ang nakakaraan, namatay ang ama niya habang inooperahan ni Ozlee. Nanginginig si Ozlee habang ipinaliliwanag na ginawa niya ang lahat ng makakaya niya. Pero naniniwala ang bata na sinadyang patayin ni Ozlee ang ama niya dahil sa pagkabigo ng operasyon. Habang akmang babarilin na niya si Ozlee, sunod-sunod na putok ng baril ang kanyang narinig. Dumating pala ang asawa ni Ozlee. Pinaalis agad ni Ozlee ang bata. O kung ang mamamatay taong asawa niya ay hindi magpapakita ng awa. Tunay nga, nang makita ang batang tumatakbo palayo sa takot, hindi nag-atubiling itaas ni Farhat ang kanyang baril. Ngunit mabilis na sumingit si Ozlee sa harap ng baril at pinalma si Farhat gamit ang yakap, pinipigilan siyang muling pumatay. Siya ang lalaking laging sumasagip sa kanya sa panganib. Pagkatapos ng panahong pagkakahiwalay, sa wakas ay napagtanto nilang mahal nila ang isa't isa at hindi nakayapang. Mabuhay na hiwalay sa isa't isa. Mga halik at malapit na pagsasama ang lubos na nagpapalalim ng pagmamahala ng mag-asawa, na una ay nagpakasal at unti-unting nagkadamdamin. Ngunit isang tawag sa telepono mula sa pulis ang sumira sa kanilang pag-iibigan. Maya-maya pa ay dumating ang kapatid ni Ozlee na may mga kasama at inaresto si Farhat dahil sa pagtulong sa pagpatay sa asawa nito. Sinubukan ni Ozlee na ipaliwanag na mali ang lahat ng akala nila. Si Farhat ang tunay na nagligtas sa kanya, ngunit walang nakinig sa kanya at dinala si Farhat sa istasyon ng pulis. Sa totoo lang, ang bata ay inuupahan ni Nomak para patayin si Ozlee, dahil sa takot na malaman ni Farhat na siya ang tunay nitong ama. Plano niyang gamitin ang gusot sa ospital para sirain si Ozlee. Ngunit si Kunti ay naiinggit kay Farhat at gusto siyang mawala. Kaya't inayos niya ang pagkakaaresto sa bata para masisi kay Farhat ang pagkamatay ni Ozlee. Sa kabilang banda, labis na nag-aalala si Ozlee at humingi ng tulong sa paiskal. Pinaninindigan niyang inosente ang asawa. Kung hindi dahil dito, patay na siya. Alam ni Yiget na maraming krimen ang nagawa ni Farhat. Pero naniniwala rin siya na hindi kayang saktan ni Farhat si Ozlee. Kaya dinala niya si Ozlee sa istasyon ng pulis at humingi ng pahayag kay Farhat. Pero hindi nagbigay ng depensa si Farhat. Sa halip, malamig siyang nagpaalis kay Ozlee. Pagkatapos ay nagmakaawa siya kay Yiget na alagaan si Ozlee at ilayo sa panganib. Kinabukasan, si Farhat ay pinarusahan ng korte ng pagkabilanggo at ikinulong. Ngunit hindi siya nagpakita ng takot dahil sinadya niya itong pagkabilanggo. Dito mismo nakakulong ang kaaway niya, si Sahin, mahigit 20 taon na ang nakakaraan. Kahit pinatay ni Farhat si Sahin mga ilang araw na ang nakakaraan, patuloy pa rin ang pananakit kay Ozlee. Kaya naman naghanap siya ng dating kasama sa kulungan ng kanyang kaaway para alamin kung may alam ito. Anumang ibang kasabwat. Samantala, pinaghihinalaan din ni Ozlee na may kaugnayan ito sa kaaway. Natuklasan ni Yiget na may nawawalang anak na babae ang kaaway at pinaghihinalaan niyang siya ang pumalit sa ama. Sinuri nila ang CCTV ng hotel kung saan dati nang tumuloy ang kaaway at tiningnan ang mga record sa ampunan. Ngunit wala silang anumang bakas na matagpuan tungkol sa anak na babae ng kaaway. Hindi nila alam na ang babae pala ay nasa tabi ni Ozlee na buong panahon. Ikinwento pa nga ni Ozlee kay Ibro ang lahat ng detalye ng mga pangyayari. Alam ni Ibro na nakakulong si Farhat, kaya nagpadala siya ng pinagkakatiwalaang gabay para maghatid ng mensahe sa isang bilanggo, na humihiling sa kanya na gumanti para sa kanya. Habang natutulog si Farhat, palihim na pumasok ang bilanggo sa banyo, kumuha ng matulis na bagay mula sa pagitan ng mga dingding, at itinago ito sa pagitan ng tiyan at pantalon niya. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit sa tabi ni Farhat at sinubukang saksakin siya. Ngunit di inaasahan, nahawakan siya ni Farhat mula sa likuran. Namangha si Mr. Azad, ang leader ng mga gangster, sa galing ni Farhat. Kaya pinaghigantihan ni Mr. Azad ang mamamatay tao para kay Farhat at binigyan siya ng impormasyon tungkol sa kalaban. Dati siyang binibisita sa kulungan ng anak ni Satanas. Isang doktor siya na lumaki sa ampunan. Nang maglaon, isang mayamang negosyante ang nag-alaga sa kanya mula sa ampunan at nagpaaral. Agad na napagtanto ni Farhat na ang anak ng kalaban, si Ibro, at ang asawa niya ay nananatili sa bahay ni Ibro, na maaaring maglagay sa kanya sa malaking panganib. Nababaliw si Farhat,
sinipa ang pinto at sumigaw na gusto niyang tawagan ang kanyang asawa. Ngunit, isang grupo ng mga gwardya ng bilangguan ang dali-daling pumasok, binugbog siya, at ikinulong sa isang seldang pag-iisa. Kasabay nito, napansin din ni Ozzy na may mali kay Ibru. Nakakita siya ng sombrero sa aparador ni Ibru, na eksaktong kapareho ng suot ng isang babaeng madalas sa hotel kung saan ang kaaway. At namuhay. At ang larawan ni Ibru noong bata pa siya ay kamukha ng isang batang babae sa mga files ng ampunan. Dali-dali tumawag si Ozzy kay Yiget para sabihin ito. Pinakiusapan niyang umalis agad si Ozzy sa bahay ni Ibru. Ngunit nakinig si Ibru sa kanilang usapan. Hindi na nagpanggap pa si Ibru na mabait. Kailangan niyang pigilan ang sikreto niya na malaman. Itinutok niya ito sa ulo ni Ozzy at sinabing hindi na makakaalis si Ozzy sa silid na buhay. Sinubukan ni Ozzy na mag-apela sa kanilang pagkakaibigan. Ngunit walang saysay. Para hayaang mamatay si Ozzy ng mapayapa. Inilantad ni Ibru ang kanyang matagal ng plano ng paghihiganti. Sadyang inayos ni Ibru ang unang pagkikita nina Ozzy at Ferhat. Malaki ang pasasalamat sa kanya ng mga taong naniniwala sa kanilang pag-iibigan. Alam niyang papatayin ng grupo ang mga saksi. Kaya nagkunwari siyang may sakit at ginawang panghalili si Ozzy. Ngunit hindi niya inaasahan na maiibigan ni Ferhat si Ozzy. Dahil pinatay ni Ferhat ang kanyang ama. Determinado siyang nalasahan ni Ferhat ang pait ng pagkawala ng kanyang minamahal. Habang akmang babarilin na niya, biglang sumulpot si Yiget na may baril. Bilang isang makatarungang taga-Yusig, ayaw magpabuhos ng dugo ni Yiget at binabalaan niya itong ibaba ang armas. Ngunit tumanggi si Ibru na sumuko at sumigaw na papatayin niya silang lahat. Mabuti na lang at nagjam ang baril nito at nagkaroon ng pagkakataon si Ozzy na itulak siya palayo. Para mailigtas ang hipag niya, walang nagawa kundi ang mapilitang barilin si Ibru. Ilang minuto lang ang nakalipas, dumating ang kapatid ni Ozzy sa pinangyarihan. Ang pagkamatay ng kanyang kasintahan ay lubos na sumire sa kanya. Pero buti na lang at buhay ang kanyang kapatid. Kung hindi bumaril si Yiget, tiyak naguguho ang lalaking ito na higit sa lahat ay nagpapahalaga sa kanyang kapatid. Samantalahin ang sitwasyon, pinagbantaan ni Nomek ang binata para baguhin ang kanyang testimonya. Inilipat ang lahat ng sisi kay Ibru. Kinaumagahan, nakalaya si Ferhat mula sa bilangguan ng walang kaso. Gayunpaman, ang kapatid niya ay nasa kustodiya dahil sa pagkamatay ni Ibru. Nagmamadali si Ferhat kay Nomek para humingi ng tulong. Nagmamakaawa siya na mag-upa ito ng magaling na abogado para mapakawalan si Yiget. Ngunit tumanggi si Nomek na tulungan ng isang prosecutor na gustong ikulong siya. Dahil dito, lalong nawalan ng tiwala si Ferhat kay Nomek. Sa isang mahalagang sandali, si Giazod, isang kapwa bilanggo, ang nag-alok sa kanya ng tulong. Ipinaliwanag ni Giazod na hindi siya. Hindi dahil sa krimen kundi bilang isang piniling pamumuhay. Nangyari lang na itinuring niyang mapagkakatiwalaan si Ferhat. Pinayuhan niya si Ferhat na huwag maging tapat sa mapagkunwari niyang tiyuhin. Kung hindi, mapapahamak hindi lang si Ferhat kundi pati ang mga taong malapit sa kanya. Ang anak ni Mr. Azad ay isa sa mga pinakamahuhusay na abogado sa Turkey. Sa tulong ng kanyang pagtatanggol, pinawalang sala at pinalaya si Yiget. Kaya nagpas siyang sumama si Ferhat kay Mr. Azad. Magkahawak sila ng mainit na uling bilang simbolo ng kanilang pagkakaisa. Kinagabihan, ipinaalam ni Nomek sa kanyang pamilya na pakakasalan niya ang kanyang sekretarya bukas. Hindi basta-basta ang sekretarya na ito. Alam niya ang dating pagtatagpo ng ina ni Ferhat at ni Nomek. Kaya pinalayas niya ang ina at kapatid ni Ferhat. Nagwawala si nanay, pero si Nomek ay nanahimik lang, hinayaan ang sekretarya na maging mayabang sa harap ng kanyang ina. Ilang oras na ang nakalipas, sinaway ng husto ni Nanay Ferhat si Nomek, sinisisi siya dahil hindi niya nailigtas ang kanyang pangalawang anak. Ginagamit ito ng sekretarya para maghasik ng alitan sa kanilang relasyon. Sobrang pinapaboran niya si Yiget. Baka balang araw tulungan pa siya nitong mapahamak si Nomek. Natatakot si Nomek at gusto niyang umalis ka na. Sa kabilang banda, ang relasyon ni Ferhat at Ozzy ay nasa bingit na ng pagkasira. Mas gugustuhin pa niyang matulog sa sofa kaysa sa tabi nito. Natatakot siya na masamahan siya ni Ozzy sa panganib. Gaya na lang ng muntik na itong mamatay dahil sa baril ni Ibru. Araw-araw, tahimik na tinitiis ni Ozzy ang kanyang pagiging malamig.
Hanggang sa araw ng kasal ni Nomek, hindi na niya kaya. Diretsahang kinakaharap niya si Farhat, gustong malaman kung bakit pabago-bago ang pakikitungo nito sa kanya, minsan sobrang lamig, minsan naman napakaalaga. Tuwing sa palagay niya ay mararating na niya ang puso nito, bigla na lang itong umiiwas. Kung hindi naman pala siya mahal, hindi na siya kailangang magmakaawa at pwedeng umalis na lang. Dahil sa takot na mawala ang kanyang asawa, dali-daling lumapit si Farhat at hinalikan siya. Habang abala sila sa kanilang pagmamahalan, biglang sumulpot ang mga gwardya, sumisigaw na binaril si Nomek. Nag-aayos na ng damit ang lalaking ikakasal. Mag-isa sa silid, bigla na lang, pumasok ang kanyang unang pag-ibig na may baril. Sinisisi siya nito sa pagkasira ng buhay niya at sa pagtataboy sa kanya ng kanyang 2 anak. Ngayon, hindi lang siya palagi ang binabantaan ng kanyang asawa kundi gusto pa siyang paalisan sa pamilya. Tinatanong nito si Nomek kung minahal ba siya nito. Kalmadong umiling si Nomek. Tinutukan ni Mom si Nomek ng 3 putok bilang parusa sa pagsakit niya sa 3 nitong anak. Habang itinututok niya ang baril sa sarili, sumugod si Mr. Azad at pinigilan siya. Matapos sirain ang mga ebidensya ng kanyang nagawang kasalanan, dinala siya ni Mr. Azad sa ibang silid para aliwin at nangakong maghihiganti para sa kanya balang araw. Pagkatapos, palihim niyang tinawagan si Yusli at pinakiusapan na alagaan ang nanay at itago ang kanyang nagawang kasalanan. Walang nakakaintindi kung bakit tinutulungan ni Mr. Azad ang nanay ni Farhat, pero bahagya nilang nararamdaman na ang kanyang. Ang damdamin niya rito ay higit pa sa karaniwan. Sa puntong ito, si Nomek ay buhay pa. Tinawagan ng kanyang kasintahan ang ambulansya upang dalhin siya sa ospital. Matapos kumalma, pumunta ang nanay sa ospital. Lubos na nadudurog ang kalooban ng sekretarya, sinisisi siya nito at sinasabing siya ang bumaril. Gayunpaman, bago ang kasal, sinabi ng nanay na hindi niya hahayaang maging madali ang buhay ng sekretarya. Mabilis na hinayla ni Yusli ang sekretarya sa gilid at binabalaan itong manahimik. Pagkatapos niyang ilabas ang mga sikretong ito, tiyak na magagalit si Nomek sa kanya. Totoong ayaw mawala kay Nomek ang nag-iisang anak niyang si Farhat. Pagkagising ni Nomek, itinanggi niyang nanakit sa kanya ang nanay. Nagsinungaling siyang natatakpan ng mukha ng bumaril at hindi niya kilala ito. Pero nararamdaman ni Farhat na may kakaiba sa kanila at nagdududa siya. Kailangang mag-imbento si Yusli ng kung ano-anong dahilan para mapakalma siya. Pagkatapos, pumunta ang nanay sa silid ni Nomek at binabalaan siyang huwag na huwag siyang sasaktan muli o kaya'y pagbabayaran niya ito. Naiintindihan ni Nomek ang pinagdaanan niya at sinabing hindi niya ito ipapaalam sa pulis. Hindi na siya kailangang lumipat at pwede siyang manirahan sa villa kasama ang pamilya niya. Ang pagiging paborito ni Nomek sa nanay ay nagdudulot ng matinding inggit sa sekretarya. Pero dahil natatakot na makasama kay Nomek, kailangan niyang itago ang lahat. Ito ang Shareflix Drama Recap. Bisitahin ang aking homepage at makakakita ka pa ng iba pang recap ng Sia Bias Ask. Binibigyan ko ng oras ang pagsulat at pag-e-edit ng susunod na recap. Kaya huwag mag-atubiling mag-iwan. Mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong mga saloobin. Huwag ninyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aming channel.